Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Ayon sa isang artikulo mula sa Mental Floss, ang teddy bear pala ay naging simbolo ng aliw at habag. Ipinangalan nito sa Pangulong Theodore Roosevelt matapos niyang tumangging barilin ang isang oso sa pangangaso. Ang kanyang awa ay naipakita sa isang political cartoon na kalaunan ay nagbigay inspirasyon sa paglikha ng laruan. Mula noon, ang teddy bear ay kumatawan sa kabaitan at proteksyon. Alam niyo ba yon? Sa ating mga pagbasa ngayon, makikita natin ang pag-uugnay ng kapalaluan at pagtanggi sa biyaya ng Diyos. Sa unang pagbasa, si Naaman, isang makapangyarihang pinuno, ay muntik nang hindi gumaling dahil hindi niya matanggap ang simpleng utos ni Propeta Eliseo. Nang siya ay magpakumbaba, saka lamang siya gumaling. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay tinanggihan sa sarili niyang bayan sapagkat hindi matanggap ng mga tao na ang isang simpleng anak ng karpintero ay may dalang kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng kwento sa likod ng teddy bear, ipinaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon na ang tunay na lakas ay nasa kababaang loob at hindi sa posisyon ng katanyagan. Kinailangan ni Naaman na talikuran ang kaniyang pagmamataas upang makatanggap ng himala. Ang mga taga-Nazaret naman ay hindi nakatanggap ng biyaya dahil sarado ang kanilang puso kay Jesus. Mga kapatid, ngayong Kwaresma, buksan po natin ang ating puso sa Diyos kahit sa mga paraang hindi natin inaasahan. Tularan natin ang habag at kababaang loob ni Kristo upang maging daluyan ng kanyang pag-ibig sa mundo. Naway maging tanda tayo ng awa at kabutihan sa ating kapwa. Amen.